Court of Appeals. Hindi ako makakomment, hindi ko kasi nabasa. At saka hindi ko rin nabasa yung desisyon ng RTC. Mahirap mag-comment dyan. Johnny, joke na. And, well, understandable. Kay Laila de Lima and kay Cheljok, no? They've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary de Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment. Last na VP, sinabi ni Representative Chua na nagtataka daw siya kung bakit nanalo yung mga pro-impeachment congressman sa 2025 elections. Nagtataka ako bakit nanalo si Congressman Joel Chu. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit siya nanalo. Update po ma'am sa birthday celebration niyo sa The Cape na ano po yung magiging program doon at when are you going to fly to the Cape? Okay. Or invited ba? Oh yes, invited kayo lahat. So yun na, naka-record to Brian. Naka-record to Brian. Gano'n lang kayo. Oh, gadget lang ha. Kapag sa nakayahan questions. Okay. So ang updates is from that campaign, June ang next namin na mga activities for Office of the Vice President. Ngayong end of May, pupunta kami sa Doha, Qatar. If you can remember, merong mga nakulong doon na mga supporters. Pero na-release naman na sila. Pero bibisitahin pa rin namin just to comfort them sa mga nangyari sa kanila. And Thanksgiving as well sa OFWs sa Qatar. So meron kaming Qatar on May 27. And then meron kaming Thanksgiving yon sa Doha, May 27. And then May 31, merong program, may rally doon, ICC, send PRRD home doon sa The Hague, sa harap ng detention center where they call it Duterte Street. So wala akong birthday celebration for this year. Lahat ito para sa ICC case. And yes, and then after that, meron pa kaming mga series of ICC send him home na mga rallies sa iba't ibang bansa. Inaayos lang namin yung mga permits from the local government sa doon kung saan yung rallies. Yes, ma'am. Hindi ko po kayo kayo sa kapalungan ng taga-Davao na supporter din ang university. What went wrong and what is the significance? And now that you are nakabalungan, you've been reaching out to the Yes, oo. Hindi pa tapos ang fight of candidacy na kasi, di ba nga sabi ko sa inyo, January 2024 pa lang, naghanda na kami sa election noong May 12. Ang hindi lang namin na-anticipate doon noong 2024 is yung pagdukot nila, pagkidnap nila kay President Duterte. Hindi namin na-anticipate yon. Although, every meeting namin nasa agenda yon except that he refused to talk about it. So, tapos na yan lahat. Before ng ending ng before ng deadline ng filing of candidacies, ako ang inutusan na kausapin si Congressman Vincent Garcia to tell him na meron pa siyang term as congressman. So siya lang kung please ang pwedeng tumakbo. Kasi nakikialam ang mga hindi tiga Davao dito sa Davao City. Nakikialam ang governor ng Isabela Province, nakikialam ang mayor ng Santa Cruz, na hindi naman sila tiga Davao City. So sinabi namin, ang gusto ipaabot kay Congressman Vincent Garcia at that time ay kung pwede lang sana siya lang ang tumakbong congressman. Noong wala nang makipag-usap sa amin, hindi na ako sinasagot. And then nakita na namin, nalaman na namin kung sino yung tatakbo sa 2nd District. Nilagay namin
as candidate si Omar Duterte, yung barangay captain ng Bukid. Julius Kita Brigada. kayo lang. Message for Vincent Quezon. Meron, kung meron man po. Meron man. Gusto ko siya kausapin. Nag-reach out kami, hindi ko alam kung yesterday, the other day, and hanggang ngayon, hindi siya sumasagot sa messages. So, I guess, bigyan lang natin ng time si Congressman Vincent Garcia. May pag-usapan pa pala, VP. May mensahe ka pa sa kanya? Well, yes, because nagkasama din kasi kami sa trabaho. And then, he was very supportive of City Hall when I was mayor, of the Office of the Vice President when he was congressman. So, and meron pa naman siyang isang term. So, hindi ko alam bakit, alam mo yun, bakit niya papayagan ba na merong mga hindi taga Davao City na makialam sa Davao City. And alam naman nating lahat na si Javi Campos is a candidate of Martin Romualdez. So, yun yung Santa Cruz, Davao del Sur yun. Sa Albano at sa Yung kanina, Santa Cruz, Davao del Sur. Santa Cruz, Davao del Sur. Last two question tayo, sir. Ini-advise ko kay Omar at kay Radio Captains. Yes, nag-meeting kami noong isang araw. Sinabi ko sa kanila na when I was mayor, yung programa namin sa City Hall revolves around the campaign of Life is Here, which we use as well as branding for our tourism program, Life is Here. And then sinabihan ko sila that you are there to make the lives of Davaoenos better. So sinabihan ko sila na ang gusto lang naman nating lahat ay a livable city. At hindi mahirap yon kasi ang isang livable city meron ng meron na siyang parameters. Papasok lang natin yung Davao City. Yes. Nag-ingon siya. Tinanong ko siya kahapon kung anong message niya para sa ating mga kababayan, at sinabi niya na ako, ug ang akong mga anak, ug ang akong mga apo, magpabiling inyong sulugon. Kaya DP, kung punta na considering Duterte, no, ang nag-message Davao City, ang gikabalakan karon na pa nila nga ang budget, no, dili matagaan sa national, sa reaction nato. I think more than enough ang budget sa Davao City nato para magpadagan og mga proyekto og mga programa dinhi sa ato ang syudad. In fact, when I was mayor, dili ko nagapangayo og projects sa congressman man or sa senator. Ang DPWH ginapasagdan nako sila kung unsa ang ilahang mga proyekto. And we were able to really uplift the lives of Davaoenos at the time. And napataas nato ang ranking sa syudad sa Davao. We were number 4 nakalimutan ko, number 4 tayo nationwide in terms of competitiveness. Nabayaran natin lahat ng utang natin. We were number 8 as richest city in the country. At the end of my term, nagawa natin na maging insurgency-free. And lahat yon, wala tayong hiningi sa congressman man or sa senators. Meron lang tayong dalawa na ni-request sa national. Ito yung CSWDO office na nakikita niyo sa Magallanes, at yung National Museum, dahil National Museum siya, hindi siya para sa Davao City lang. Mayor, saan daw si Mayor Baste, Tatanong. base na siya dito sa kuan, sa reception,
kusing na siya dito sa reception. So, I'm inviting everyone as well to the reception. Red Lantern Seafood Restaurant, dyan lang sa unahan. Sa oras pa rin, ha? Oh, yes. Actually, kung i-let go na ninyo ako, pwede na tayo pumunta doon para kumain tayo lahat. Ma'am, last question na ma'am. Ma'am, Yes. sa national media, ma'am, nagpapasalamat yung mga Pilipino sa patuloy na programa at serbisyo ng OVP po. Ano pong tugon natin sa kanilang pasasalamat, ma'am? Opo, humihingi kami ng pasensya dahil nawala talaga yung, alam nyo, ang pinaka-in-demand talaga na project ng Office of the Vice President ay yung burial and medical assistance, and tinanggal talaga nila. Tinanggal ng House of Representatives yung line item na yun, kaya hindi talaga namin siya malagyan ng budget. So humingi kami ng pasensya doon, pero tuloy-tuloy pa rin yung aming disaster, sabi tawag na to, niya? Disaster Operation Center, DOC, Disaster Operation Center. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbabago campaign natin kung saan we advocate education sa mga kabataan, and we are targeting to plant 1 million trees. So nag-re-strategize kami sa Office of the Vice President. Sinabi ko sa kanila, since maliit na lang yung budget natin, paliitin natin yung project, tapos habulin natin, bilisan natin na maabot natin yung targets natin para next year makagawa tayo ng iba pang project. So ganun yung strategy namin ngayon with truly no budget at all. So nagpapasalamat ako dahil tuloy-tuloy pa rin yung suporta at pagtitiwala ng mga tao sa akin, sa aking mga kasamahan sa opisina at sa buong tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kung makikita nyo, meron kaming mga paglipat ng offices dahil lumiit din yung budget namin para sa Arkila sa rent. So meron kaming relaunching across the country, relaunching ng mga offices namin kasi kailangan namin lumipat sa mga maliliit na offices na mababa yung renta. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Ha? Nagpa-upaw daw siya. Skinhead? Yes. Hindi siya skinhead. Number 2 lang. Number 2. Kailan siya magdahig? Nagsulti siya na kuan daw. Dili daw siya mo appeal sa line-up dito sa Dahig kay kinahanglan daw siya mag-atiman diri sa Davao City. And then I said na this is truly unfair because lahat tayo may trabaho. But he said, well, mine is my concern is the priority of my work here in Davao City. So, sabi niya, hindi daw siya sasali sa line-up doon. So, pupunta lang daw siya kapag meron siyang free time. Pero hindi siya sasali doon sa bantay, pagbabantay. Thank you. Nganong dili ka mo mangutana lang ko kay wag ko lang chance. Yes, ma'am. Nganong dili nimo i-answer lang ang ilang pangutana sa confidential file? Yes, ma'am. Nag-attend ko, ma'am. Actually, tagalogin ko na lang yung sagot, ha. Actually, nagtataka ako sa narrative nila. There was one time, meron akong narinig na interview sa isang tao na nagsabi siya na how can you support the Vice President when she refuses to answer the question about confidential funds. But if you can remember, umattend ako sa hearing ng House of Representatives. Una, umattend ako. I refuse to take an oath because wala naman sa rules nila. But wala silang tinanong sa akin, kung maalala nyo, i-review ninyo yung hearing. Not one question was asked of me. And then the next time na umattend ako para samahan yung mga personnel ng OVP na sumasagot naman, nasasagot din naman nila yung mga tanong. Tapos when I requested that I assist the personnel of the OVP, sabi nila hindi pwede pag hindi ka mag-oath, diba? So sabi ko, okay, let's do this. I'll take an oath. They never asked one question. So I do not understand saan nanggagaling yung sinasabi nila that I refuse to answer, because nandoon yung mga personnel ng OVP, lahat ng tinawag nila nandoon. In fact, kinulong pa nga nila si Yusek Laika Lopez. Nandoon ako. I protested
sa kanilang anong tawag dyan? Sa kanilang rules na ang pinapagawa nila sa akin ay wala sa rules nila. And then the next time around, even if may protest ako sa rules nila, I said, okay, sige, if you want an oath, I'll give you an oath. But did they ask a single question? Wala. Silang tinanong sa akin. I-review nyo yun. Wala. So, hindi sa ayaw ko sumagot. Wala silang tanong during the hearings. And they met a dead end doon sa hearings nila na nag-decide na lang sila, okay, i-impeach na lang natin ito siya without any evidence at all of wrongdoing because nasa Commission on Audit ang lahat ng papers ng confidential. So, it's not true na ayaw ko sumagot. Wala silang tanong. Kaya nga, di ba? Kaya nga sinasabi nila, mag-impeachment na lang tayo para masagot niya. And that is wrong. Di ba? Bakit ka naman mag-impeachment just to fish for wrongdoing? In fact, meron pa silang ginagawa ngayon kasi they counter the dead end doon sa committee hearings nila sa Congress. Meron silang binuksan na inquiry na naman ngayon na pinapatawag nila, hindi ang House of Representatives, ibang government agency na gusto nila kausapin ang personnel ng Office of the Vice President. Na sabi ko, once you send that letter of invitation, we will say no. Because number one, that fund is not the fund of your agency, it's the fund of the Office of the Vice President, and all the documents were submitted to the Commission on Audit, who is the correct agency to question the use of funds of all government offices. Okay na pa? So, hindi na sila mahuman. Hindi na sila mahuman because this is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's not about confidential funds, it's about the 2028 elections. The impeachment is a glorified disqualification case against me. Kasi hindi rin naman nila ako tinanong, tatakbo ka ba talaga na president o hindi? Kasi hindi rin naman ako makasagot. Ano pa naman ako makasagot? December of 2026. So by that time, siguro naisip nila, too late na yan, hindi na namin kakayanin na manalo or ano, hindi ko alam kung anong iniisip nila. I really do not know. But these individuals are desperate. Desperate for, as I said, cash, cocaine, and champagne. Why keep on reaching out? Nakuha ko kay Vincent. Yes, kay Vincent. Kay Vincent. Na well, pati hindi naman siya nag-approve sa inyo. If ever na maimo siyang ma-contact, what would you say? If kung okay lang mo. Sige, dito ko na lang sabihin kasi ayaw na naman niya ako kausapin na. I just wanted to thank him. I wanted to thank him for his support when I was mayor, congressman siya. And I wanted to thank him as well for his support to the Office of the Vice President, particularly kapag nandoon kami sa House of Representatives. And I wanted to tell him na wag naman sana siyang pumayag na ang mga hindi taga Davao City, tulad nga ng sinabi ko, Mayor Santa Cruz, Governor of the Province of Isabela, na nakikialam sa atin dito sa syudad ng Davao. Kung ano yung kailangan ayusin dito sa syudad ng Davao, kung ano yung kailangan trabahuin dito sa syudad ng Davao, tayo mga taga Davao ang mag-usap. Hindi yung papayag siya na merong kandidato ang mga hindi taga Davao dito sa loob ng Davao. Thank you, ma'am.